to the world, lalo-lalo na po sa ating mga kababayan na nanonood sa atin through our Facebook Live, that's DZRH News Television, at syempre sa YouTube po na napapanood nyo kami live na live dyan sa ibang bansa. Hello po, welcome po, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo dyan, at sa mga nag-aabang sa ating programa, welcome po. Welcome po sa programang Bidang-Bida ang ating kagandahan at kalusugan. Ang programang magbibigay sa atin ng mga dapat nating malaman, lalong-lalo na po sa ikabubuti ng ating pangangatawan. Ito po ang inyong matatakbuhan sa problemang pangkalusugan. Ako pa rin po ang inyong makakasama. Ako po si Vian Dacles at ito ang Pinoy Health and Wellness. Magandang araw po sa inyong lahat at ngayong araw na ito magandang-maganda ang ating pag-uusapan dahil usapang kagandahan pa rin po tayo. At pag-usapang kagandahan, syempre ang nag-iisang doc na ating kasama, ang ating mahal na doktor, si Doc V. Hello, Doc. Hello, Bien. Ayan, yan. Welcome, Doc. Ayan, welcome back. Okay. Iba't ibang, ang ating pag-uusapan ngayon, ako, magandang-maganda. Yes, Parang continuation ito. Nung nakaraan natin pinag-usapan. Yes. At binalikan natin itong topic na ito, Doc, kasi maraming nag-comment sa atin doon sa episode na yon. At doon sa episode na yon, marami siguro nakarelate. Mga Pinoy di ba? Kagaya ng ating opening song, may kinalaman ito sa mga Pinoy na pango. Yes, ayan. Ang ating pag-uusapan ngayon dahil usapang pango, o medyo, kumbaga ay hindi pinagpala pagdating sa ilong. Ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito ay nose lift. Continuation nito, so parang part 2. Part 2, yeah. Pero this time, Doc, mas hihimayin natin ang nose lift. Yes, tama. Ayan, at dahil dyan, Doc, balikan lang muna natin ng konti. Ano ba yung mga napag-usapan natin na last time sa ating past episode na nose lift? Balikan natin, bakit po ba tayo nagkakaroon or saan po ba naisip ng mga Pinoy, saan ba nag-originate? Ang nose lift. Actually, it started as hindi talaga nose lifting, reconstructive. Yung may mga bali sa ilong, tabingi ang ilong, no? Yun ang pinagmulan. Then eventually, nakita nila na may pwede palang pagandahin pa ang ilong by putting implants. Ngayon, marami ng mga breakthrough in nose lifting. Correct. Yan, katulad ng i-discuss natin ngayon, yung mga bago. No? Kasi dati, we only use, during the 70s and the 80s, we only use silicone implants. Yan lang yung talagang meron available. Yan ang gold standard before, the silicone implants. Ngayon, sobrang dami na. Iba-iba na. Oo nga, Doc, no? Tapos meron tayong, mamaya pag-uusapan natin yung mabilisang procedure nito. Yes. Oo. Mamaya pag-uusapan natin, hihimayin natin. Pero Doc, ngayon kasi ang nose lift, ang dating niya ngayon, hindi na siya yung tipong, gaya na nung nasabi nyo kanina, na hindi na siya basta reconstructive. Ngayon, it's part of fashion na rin, Doc, ano? Aesthetic. Yeah. Aesthetic na talaga. Correct. Actually, here in the Philippines, yan ang most common. Yan ang pinakasikat na procedure. Kaya nga sa 2 episodes to, di ba? Pinagbigyan talaga natin sila. Kasi may mga nagtanong talaga, paano daw ba sila, ano ba yung mga dapat nila munang isipin bago sila magpa-nose lift? Ano daw ba yung mga steps nila na dapat gawin? Magkano daw pa ang pag-iipunan nila? Ayan, maraming mga nagtanong talaga tungkol dyan sa nose lift na yan. At ngayon, Doc, di ba, ang mga artista dati, lalo na in the 70s and in the 80s, pagdating sa nose lift, talaga hindi nila nire-reveal, ano? Yes. Ngayon, medyo all out na sila. Dati, medyo hindi kasi socially accepted ng ang nose lifting or any type of aesthetics or cosmetic surgery, tinatago. Talagang i-deny nila. Correct. Deny to death talaga. Oo, kasi, ewan ko, no, kasi siguro dati, dahil pagka nakita nila, ay, hindi pala totoo, retokada pala to, hindi na siya maganda. Tapos, ibabalikan pa nila yung mga pictures ng mga nakaraan, yung mga tinatawag nila ugly ducklings, di ba? Ngayon, iba na. Correct. At napag-usapan natin, Doc, yung nose lift, talagang malaki yung nagiging epekto niya, no? Pagbabago sa mukha ng isang tao, pagka nagpagawa ka ng iba, or nagpa-enhance. Yes, because the nose is the center of the face, no? Pagtingin sa'yo ng tao, ang unang makikita is the nose. Correct. Pag hindi medyo kaaya-aya, even if you have a nice eyes, maganda yung labi mo, magandang tenga mo, magandang pisngi mo, pero hindi magandang ilong mo,
Wale, no? In general, hindi ka maganda. Hindi nila napapansin talaga. Hindi nila mapapansin. Ngayon, pag may maganda kang ilong, maski na medyo banlag ka, Correct. no? May artistang ganyan. Ay, di ba? oo, Doc. Medyo banlag, medyo hindi masyadong maganda ang Yung labi, bibig, oo. Pero maganda ang ilong, in general, maganda siya. Maganda siya sa paningin. Correct. Kahit bumabaho yung bibig, Doc, nadadala, nadadala na rin ang ilong niya. Yes. Oo, tingnan mo na lang yung ilong niya. Natawa naman ako doon. Kasi di ba, maganda yung ilong, ay maganda yung mata, maganda yung bibig, pero pangit yung ilong, hindi napapansin. Eh paano kung mabango yung, di ba? Sabi nga nila, you can't have it all. Walang perfect. Yes, walang perfect. Correct. Ayan. Ganun, maganda na lahat, buong face maganda. Mababaho lang ang hininga. Yun lang. Mouthwash din. Yes. Para madala naman, at saka hindi mahirap maamoy yun, ha? Buti lang, hindi masyadong matangos ang ilong ko. Natural lang, normal. Yes. Oo, magandang tignan lang talaga. Minsan inaangguluhan na lang kasi yan. Sige, balikan na natin yung pinag-uusapan natin tungkol sa nose lift, Doc. Alright, itong nose lift kasi, dun sa una nating episode, medyo napahapyawan na natin ang mga viewers natin tungkol dun sa mga types. Types, yes. Ayan, yung mga procedures na available ngayon. Umpisahan natin dun sa pinaka-luma. Yes. Conventional. Ano ba itong pinaka-lumang type ng nose lift, Doc? When it comes to the implant, ang pinaka-una is the... ito papakita natin sa mga televiewers natin. Para may idea kayo kung ano ba itsura, no? Ito po, asan po ba yan? Ayan. This is the silicone implant. No? Ito na mismo yung... ito. Ito na mismo, yung yung inilalagay dyan. Okay. Para siyang Doc, no? Para siyang styrofoam. Yes. It's a bit hard. Medyo matigas siya. Pero merong ibang silicone implants na medyo malambot. Ang lang dito is, ito na yon, lalagay lang yan, then that's it. Yan yung silicone, Doc. Okay. Yan ang silicone. Ito yan, okay. Ito yung silicone. Gawa saan ito, Doc? Itong silicone na to? Gawa sa silicone. Sa silicone. That's silicone. That's silicone. Pero ang siya is yung type na matigas. Yeah. Na Actually, there are different types. Merong soft, merong medium, merong hard. No? Ang lang, pag yung soft, ang hirap niyang i-carve, i-shape. Kasi masyadong malambot, ng blade. No? Yung hard naman, pag inilagay mo, talagang hindi na halos nagagalaw. No? Usually, we use the medium type. This one, Doc? Yes, yan yung medyo sige, matigas i-focus natin ng konti, Ano bang itsura nitong... Actually, parang letter L siya. Correct, ito. Medyo i-focus natin siya. Ayan. Yan. So, ito yung Ito yung, kaya letter L, ito yung sa dito. Sa... Ayan, Sa ng ilong, sa ibaba. Pagpasensyahan nyo na po ang kamay ko. Yan. Ayan, ito. Ayan. So, ito yung silicone, Doc. Yes. Ang niya, para siyang eraser. Parang eraser, yes. Oo, ganun yung itsura niya eh. Tapos to, Doc? Tube ba siya na kina-carve niyo lang? O talagang... Actually, it's a block. Isang block na ganyan, then hinahati-hati, then kina-carve. Depende sa shape sa pangangailangan ng pasyente. Para doon sa mga silicone, Doc, ano muna yung magandang effect ng silicone? Well, before kasi walang choice ang pasyente, no? Ang silicone lang. Ang effect niya is basically the same na as the other implants, no? No, augment yung pinapataas yung bridge, no? Ang lang with silicone, pag inaugment niya yung bridge, kasama na yung tip. Okay. Isang diretso na yan. Isang diretso lang. Pag nilagay mo yan na yun mismo. Then, eto yung sa columella, yung sa baba. Okay. Para medyo pang paangat ng ganon. Kaya pala yung iba, Doc, medyo umaangat din yung dito paangat nila. Paangat ng konti. Ito yun. This is yung standard before. Oo, yung conventional type. Conventional, yes, conventional type. Yung ganyan, Doc, ano naman yung downside ng silicone? Well, ang niyan is, yun nga, medyo matigas. Pag ginalaw mo yung since hanggang dulo siya, pag ginalaw mo yung ilong mo, kasama siya. Usually kasama siya. Isang, left, right. Yes, so ayan, pag ginanya mo, usually sumasama siya. No? Yun ang niyan. Then, since matigas, meron siyang pressure dun sa tip. Okay. So, siyempre, pag nakapaglagay ka ng yung ibang pasyente kasi gusto mahaba. Oo, yung sobrang tumangos talaga. Matangos talaga. Nagkakaroon siya ng pressure sa tip.
No? Kasi because of this one. Masyadong matigas. Masyadong matigas. So natutulak niya yung balat. Okay. Up to the time na numinipis na. Oo, because of the pressure. Yung ganun, Doc, approximately ilang taon yun bago makita yung ganung effect? Usually mga Yung parang halos pumot. Depende kung gaano kalakas ang pressure. Pero usually mga 1 to 2 years. Makikita mo na yan. na agad. Nakakapana. Naku. Oo. Ang pinaka worst thing that could happen is mabutas. Pag nabutas yung ilong, yun, you have to remove the implant. Naku. Tapos paano yun, Doc? Tatahiin na lang at papalitan ng bago? Well, yes, tatahiin. Pero may scar ka na dyan. Which is Pangit ng tignan. pangit tignan talaga. Correct. Yes. Oo. Baga nagpaghanda ka na. Tapos kakalabasan is mas lalo pang pumangit. No? Yung ganyan, Doc, since this is a foreign material, hindi siya galing sa katawan, ano to, dumidikit ba to sa body Yan, natin? magandang question yan. Or Silicone is not too inert. Meaning hindi siya masyadong ina-accept ng katawan. Compared dun sa isang implant. So ang infection rate or rejection rate is medyo mas mataas ng konti. No? Pag inilagay mo, pwedeng magkaroon ng infection since it's a foreign body. Yes. Anong ibig sabihin ng infection na binabanggit natin, Doc? As in, yung para bang mabubulok siya? Ganun ba yan, Doc? Hindi naman mabubulok in the sense na masisira yung ilong mo. Ang symptom niya usually namamaga, no? Tapos may lumalabas na tubig or pus. Pag ganun ang condition, ang case, we remove the implant. And change Tatanggalin. Then, pag may infection, we don't immediately replace it. Hindi pinapalitan ka agad. Pinapahinga muna yung ilong. Naku, so ibig sabihin matagal-tagal na gamutan. Medyo panguka ng mga ilang araw. Paano yung ganun, Doc? Mababawasan pa yung ilong nun? Kasi syempre, tatanggalin mo yung infection. Yes. Usually, pag tinanggal mo yung implant, no, gumagaling na siya ng kusa. Kasi yun ang nagiging cause ng ng pamamaga, nung pus formation or nana. Dahil natanggal na siya. Pag tinanggal mo, spontaneously maggagaling naman. Yung ganun, Doc, ilang araw o linggo yung iintayin bago pwedeng lagyan? Buwan. Buwan talaga? Buwan, yes. So, minimum yan mga 2 months. Matagal din, Minimum, So, ibig sabihin, the whole 2 months, parang may takip ka dyan? Well, in my case, ang gusto ko 6 months nga eh. Sa akin Para sure talaga, I'm not Doc. saying na sundan nyo yung 6 months. Sa akin, I advise my patients, pag nagkaroon ng infection, we remove the implant, after 6 months, palitan natin. Kasi may mga scar formation yan eh. Siyempre, magpepeklat, matigas, no? Mas maganda kung talagang medyo malambot na uli, parang normal na uli. Normal na uli. Oo, yes, yung ilong exactly. natin. Yan, exactly. Alright, sige, Doc. After this conventional, yung silicone natin, ano yung next na sumunod sa kanya? Sumunod, this one came in mga year 2000 na. 2000, okay. This is matagal din pala nag-rain ang yan, matagal din nag-rain, yes. Oo. May raining talaga. Yes, parang pageant lang. Sige, next natin, Doc. Then this one is ito actually bago because 2000 lang. 2000 lang. This is the Gore-Tex. Ito, very soft. Okay. Ito yung Gore-Tex, no? Yan. Malambot siya, no? Mas malambot than compressible siya actually, compression. Oo nga. Nababali-bali mo lang, no? Correct. Oo. It's weird. That one. The weird one talaga. Yung Gore-Tex. This one. Yeah. Oo. Ang liit lang pala niya, Doc. Hindi, actually, may mga haba yan. Depende to sa lang yan, yung shape. sample lang. Made of ano to, Doc? Yung itong that Gore-Tex is Teflon, actually. Teflon. Teflon, yung ginagamit natin sa... ano ba, saan ba gawa ang Teflon? EPTFE. Tetrafluoroethylene. Fluoroethylene. Yan. That is Teflon. Yan ang ginagamit. But it's not plastic, Doc, ano? It's not plastic. Okay. Yan ang ginagamit pag duktong ng mga blood vessels. Oh, Sa mga I see. heart surgery. Sa mga blood vessels. Kunyari hindi maduktong, we use Gore-Tex or the Teflon. Yan ang ano. So it's very inert. Okay. So okay siya. It's a foreign body pero mas tanggap siya ng katawan. Mas tanggap siya ng katawan compared to the silicone. Oo. Ang Gore-Tex din is kaya medyo may advantage siya sa silicone kasi nag-incorporate siya sa katawan natin.
Parang okay. Parang nagiging parte siya. Parang tinatanggap siya part of the family na, part ganyan. of the family, yes. Yung ganun, Doc, ibig sabihin, as in parang mahalo na sa kanya yung laman, ganun ba yun, Doc? Yes, parang sa silicone kasi, ang principle nito is nagkakaroon siya ng capsule, ng bahay. So, pag nagkaroon na, madaling tanggalin. Para siyang tunnel na lang, Doc. Yes, parang tunnel. Pag sa Gore-Tex, tumutubo yung laman sa kanya. Nakadikit siya. Yun ang with. So, yung Gore-Tex is medyo mas original tignan. Mas normal siyang tignan. Kasi pag silicone, Doc, usually, ang bridge niya is, diretso talaga. Yes, oo. Hindi, ito kasi iba. Yun nga, dahil matigas, parang matigas siya tignan. And with Gore-Tex naman, ito, safe naman, Doc, na galaw-galawin mo yung ilong mo. Yes, that's one of the advantages. Yung Gore-Tex, maski na ganyan-ganyan mo yung ilong mo, okay lang. Kasi we don't put the Gore-Tex up to the tip. Hanggang doon lang siya sa may bandang gitna. No? Then sa tip, ang inilalagay is the cartilage. Yung mismong buto na. Sa'yo na, galing sa'yo. Sa katawan na mismo ng pasyente. Yung buto na maliit, na malambot sa tenga, yun ang inilalagay sa tip. Para umangat. Para physiologically, ganun pa rin yung ilong mo, pwede mong galaw-galawin. Yes, yung ganun, Doc, para dun sa mga cartilages, ano yun, pwedeng sa ibang tao mo kunin? Hindi. Talagang sa patient dapat lang? Sa pasyente. Autologous sa tinatawag, no? Autologous. Galing sa'yo mismo. Pag galing sa iba, magre-reject yun. Ganun. Kaka-infection yun. Okay. Alright. So, after Gore-Tex, Doc, ano pa yung meron tayo sa nose lift? Ngayon, dati kasi panay surgical lang. Yes. Although noon, nauso yung injection ng silicone oil. Ngayon, we don't do that. Oo nga pala, Doc, no? Napag-usapan natin yung tungkol doon sa silicone oil. Naging uso kasi ito dahil sa mga parlors. Yes, madaming gumagawa yung nag-o-offer ng ganyan. Mga non-doctors, no? Yes. Na they charge 5,000, 7,000. Ano po yan? Disaster po yan. Hindi siya maganda. Sobrang hindi po maganda because it incorporates with the tissue. And ang hirap tanggalin. Yun yung Doc na nakwento mo before na talagang in-scrape yung i-scrape tanggalin. siya. Pero hindi matatanggal lahat kasi Fully. Dumidikit sa balat yung iba, dumidikit sa laman. Kapag tinanggal mo, baka mabutas yung balat. Naku. So, delikado talaga. May maiiwan. No? So, wag nyo itry yung mga ganong klaseng procedures, lalo na pag ino-offer sa inyo ng mura, medyo magtaka na mga kayo. televiewers natin, marami pa rin actually, although nabawasan kasi medyo, maraming mga awareness, katulad ng television, ng radio, ng books, ng internet, no? Alam na nila yung mga pwedeng mangyari. Correct, oo. Pero iba pa rin talaga, Doc, Iba pa rin, yes. Ngayon, meron pa rin mga fillers. Fillers is still available, pero ito, example ng filler. Ayan. Filler is just like the silicone implant. The silicone injection. Pero, this one, it's not permanent. I-inject mo lang yan, parang gel. No? Pero it's not silicone gel, Doc, ha? Hindi silicone gel. Oo, yan. Ikinaklarify po namin yan. Ayan. Oh, it's really a gel nga. It's a gel, no? Parang silicone What kind of gel yan, Doc? This is hyaluronic acid. Okay. Hyaluronic, when you say hyaluronic, hindi siya permanent. It will last only up to 6 months. 6 months. Merong ibang fillers na can last up to a year. Then after that, mawawala na rin. What do you mean, Doc? Paano siya nawawala? Na-absorb. Tapos parang eventually babalik din yung ilong mo agad. Same as the original. Parang pansamantalang kagandahan, ganyan. This is reserved for patients na ayaw magpa-surgery. Oo, tapos parang may special event lang na pupuntahan. Yes, and gusto lang nila matignan muna kung okay yung itsura nila ng matangos ang ilong. Yes, oo. Siyempre, wala namang tao na hindi magandang itsura pag matangos ang ilong. At saka pangarap ng marami yan. Ang gandaan dyan is, hindi siya permanent. No? Hindi siya kumakapit dun sa balat, unlike the silicone oil. No? So, you can try yung hyaluronic. Ayan, oo. Yung filler. Yung filler. Tapos, Doc, ngayon, meron tayong bago. May bago pa ngayon ulit. Oo, na nabanggit nyo. Yes. Ito yung sinasabi namin kanina na mabilisan
na klase ng procedure ng nose lift. Yes. Ayan. Ito yun. Ano yan, Doc? Actually, itong filler is also mabilisan. Oo. Pwedeng lunch Kasi break. tinutusok lang talaga yan. Tutusok mo lang. Pwedeng lunch break nose lift. No? I-inject pala, yan. Yan. This one, ito ngayon, we have the thread. Ayan. No. Curious talaga ako dyan, Doc, nung una natin na pag-usapan yung tungkol sa thread. Ano ba itsura ng thread? Ito, parang mga needles din siya. No? Ayan. Sama yan. Yan. Ayan, naninipis pala niya. Maninipis siya. Actually, there are different types. Merong mas makakapal, no? Yan yung i-inject. Okay. Then, hanggang sa tumangos. Usually, we put mga 10 to 12 na threads. Yan. I-inject lang ng i-inject. Ipakita natin, Doc, na ayan. So, this one is the thread. Ayan. Yan, Grabe, nipis, no? I-inject lang siya ng i-inject hanggang tumangos yung ilong. Kung makikita nyo siya, ano siya naka-spiral siya, Doc, ano? Yeah, hindi. Tapos, meron isang klase na diretso lang. Okay. This is a different type. Usually, ang ginagamit namin yung diretso lang. Tapos ano to, Doc? Anong purpose nitong parang, ano ba to? Parang rubber na to? Hindi, ano lang yan. Parang marker na nailagay mo na. Tapos, mari-remove na lang yes, siya. Hindi, ito, pagka tusok mo niyan, pagkahila mo, nasa labas pa rin to. Okay. Hindi siya kasama sa loob. Tatanggalin mo na lang siya pagka... Tatanggalin na lang. Yes. So, you put usually mga 10 or 12 na threads para tumangos ng ilong. Pero yung ganyan, Doc, advisable ba yan for any types of noses? I mean, yung itsura ng ilong. This is reserved for patients na ayaw ng surgery, gusto mabilisan lang. This one is not permanent. It will last for one year lang. Pero at least mas matagal siya, no? Isang taon. And this one, medyo mas matangos ang ilong mo kumpara sa original. Oh, okay. Kasi may iniiwan kang, di ba? Na thread. Pag kumbaga, hinihigit niya, Doc. Hinihigit niya Then, kasi. pag nagkaroon ng reaction sa loob, nagkakaroon ng fibrosis, tumatangos ang ilong mo. I see. Maski na umabot ng 1 year, medyo hindi ka pareho ng dati. Medyo mas matangos. Medyo nagbago kahit papaano. Medyo magbabago. So yung ganyan, Doc, lunchtime lang yan. Lunchtime, yes, pwede po yan. Parang minuto lang. Minuto lang po. Tapos 12 threads ang ilalagay. 10 to 12 Mga 10 to 12 Depende threads. kung gaano kababa yung bridge. And depende kung gaano kataas ang gusto nila. Alright, Doc, ito na ang ating $1 million question. Pagdating dito sa ating mga nose lift, magkano po ba, Doc, ang ating mga procedures? Doon muna tayo sa pinaka-una. Sa pinaka-conventional. Silicone. I think I've mentioned before, 30 to 35,000. It will include na po doon yung trimming, no? Yung, babawasan yun dito, no? Babawasan sa gilid, tagiliran. kasama na po yan dyan with the implant, no? Ito pong Gore-Tex, this is the more expensive one. Usually we charge mga 70,000 up to 80. Kasama na po yung cartilage, lalagay dyan, then bawas ng gilid. No? Kompletong procedure na yan, Doc. Yung Kompletong ganyan, procedure. Doc, will last for permanently For life. na. For life. Una pa po kayong mawawala kaysa dito. Yan. Then, tapos, when we do Gore-Tex, usually tulog yung pasyente. May anesthesiologist po tayo na nakasama. Pag silicone, we do it under local. Gising po tayo. So, nakikita mo yung procedure. Makikita mo, medyo mararamdaman ng konti. Ito pong ating filler, no? It will depend kung gaano kadaming filler ang ilalagay. Usually, it will range from 20 to 40,000. And that lasts up to 6 months to... Up to 1 year. 1 year, okay. Merong iba na 1 year yan ang duration. And then the last filler, one yan. the thread, depende kung ganong kadami. Saan nag-originate yan, Doc? Maitanong ko lang. Sa Korea ba yan? Sa Korea. Ayan, Yes. Sa Korea ang original ng threads. Naku, mahilig kasi ang mga Korean sa mga ganyan. Exactly. Mga 15 years old, 16, 17 years old. Meron na agad. Magpapalagay na ng mga threads and everything, no? Yun po. Ang threads po, depende kung gaano kadami, it will range from 20 to 30,000. Oh, okay. That's ano yun, Doc? Per thread or per session na yun? Per session. Yung buong procedure na yung yun. buong procedure, okay. Kaya malaki yung 20 to 30. Alright. Ayan. Mukhang marami na namang nag-iisip na ngayon, Doc. Yes. Ito na lang, paalala na lang natin, Doc, message para dun sa mga gustong subukan ang nose lift. Ano yung message niyo? Ano yung mga dapat nilang alalahanin bago pumunta sa inyo? Unang-una, kailangan alamin niyo kung ano yung talagang gusto niyo, no?
Then, huwag kayong mag-expect ng too much na kukumpara nyo yung ilong ninyo sa iba. Sa idol nyo. Sa idol nyo. Hindi po pwedeng mangyari yun. It will never happen. No? Na kung gusto nyo ilong ni Soberano, ni ano pangalan nun? Ni Liza. Kasi he has a very nice nose, no? Hindi po mangyayari. No? Kasi you have to start from ano po yung ilong ninyo. Yes. So wag masyado mag-expect. Huwag masyadong ma-expect, no? Then, syempre, pupunta po kayo dun sa reputable na mga doktor, no? Huwag sa salon, ha? Huwag po kayong pupunta sa salon, huwag po kayong maniniwala sa mga non-doctors na mura lang po. Pero sa huli po, tayo ang magsisisi. Yes, at mas magastos yun, Doc. Iyon, mas magastos. Mas nakakatakot pa yan. Mas nakakatakot. Oo, alright. Thank you so much, Doc. Napakabilis talaga ng oras natin. But before we say goodbye, Doc, thank you po. At paano po ba kayo mapupuntahan ng ating mga viewers? Nako, lalo na yung mga OFWs, Doc, diba? Yes, may discount sila. madaming nagpunta na po sa akin. Ayan. Ng mga OFW, sa mga taga-Japan. Alright. Thank you po sa inyo, ha? Paano po kayo mapupuntahan nila, Doc? At marireach? Ang clinic po namin is Vasquez Skin and Body Center located ground floor of Air Force One Building, Airport City Mall, Naiya Road, Parañaque. Telephone numbers 829-9755 and 0917-329-9753. Wow, memorize ko na ngayon. Oo nga. Parang ilang taon din yan, Doc. And then, yung open ng inyong clinic, Doc, Monday to Saturday. Monday to Saturdays, 11 a.m. till 8 p.m. Ayan, okay. So, yun sa mga kababayan nating OFWs na uuwi at nagbabalak na magpa-nose lift, pumunta lang kayo kay Doc at meron silang discount, diba, Doc? Yes, may discount po. You just bring your balikbayan card. Ayan. Duty-free balikbayan card yata, like that. Then, you'll get 20% discount. Alright. Outright po yan, outright. No questions asked. Correct. Ang galing, galing. Alright, ayan, alam niyo na po kung paano niyo ma-reach si Doc V. Thank you ulit, Doc, for for always being with us, lalo na dito sa Pinoy Health and Wellness at sa pagsagot po ng mga kanilang katanungan. At doon po sa mga gusto pa magtanong tungkol sa kanilang kalusugan, ano yung mga dapat nilang gawin lalo na sa kanilang mga sakit, i-post niyo lamang po or mag-comment lamang po kayo sa aming comment box sa aming Facebook page, that's DZRH News Television. And maraming salamat po ulit doon sa mga nanonood sa atin through our live or Facebook Live. Maraming salamat po at syempre dun sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. At hanggang sa susunod po na ating pagsasama kung saan ang ating kalusugan ang laging bida. Kung saan lagi nating pinapaalala na sa usaping kalusugan, prevention is still better than cure. Makita-kita po tayong muli. At ako pa rin po ang inyong best friend sa usaping pangkalusugan at kagandahan. Ako po si Bien Dacles hanggang sa susunod na episode ng Pinoy Health and Wellness. Bye!